Good morning po, Ramates. Kumusta naman po kayo lahat? Sige sir, pasok po. Sino po yung mga malalayo dito? Halos lahat naman po, taga rito. Saan po kayo gano'n? Isabela? Layo po nga talaga. Welcome po mga taga Isabela po. Yung Ramates, bago tayo mag-start, ako po yung magpapakilala muna. Ako po si Joshua Cabrera po, ang owner ng Red Shell Aqua Farm. Ngayon po, bago tayo pumunta sa ating topic, may konting history po tayo sa aking dalang buhay po. Ako po ay nag-start sa pag-aalimango since 2016 na 2019. Ako po isang tauhan sa mga bebe Pampanga. Yun po, sa edad ko 21 years old, nabiyasa po talaga ako sa pag-aalimango. Simula po sa mga langaw kung tawagin. Pagpapakain po, pagsabi-sabi ng feeds, paghuhuli po, nasipit na po ko lahat ng daliri ko, simula sa paan, po. Nasipit na po yan. Kaya nung sinama po ako sa market, nalaman mo na rin sa market, hanggang sa natutunan ko po talaga. Kaya nabiyasa po talaga ako sa pag-aalimango. Then, yun po, 2017, nung nag-suggest po ako sa amo ko ng vertical mud crab fattening. Ito po yung tinatawag nating RAS, or Recirculating Aquaculture System. Nung nag-suggest po ako sa amo ko noon, dumoble, trumiple sa isang taon, kaya pong kumita ng 100 million. Kaya 2018 po, nung na-promote po ako bilang manager. Kaya yun po, tumaas yung posisyon ko, pero yung sahod ko, tumaas naman po kahit konti, pero hindi po fix, hindi sakto dun sa trabaho binigay niya sa akin. Kaya ako po yung nanghingi na salary increase sa kanya, kasama ang palad po, hindi po ako napagbigyan ng aking amo. Kasi po yung amo ko nasa ibang bansa, hindi niya nakikita yung effort na ginagawa ko sa kanyang farm. Kaya 2019 po, nung nag-resign po ako, nagpaalam po ako na maayos, naipon ko naman sahod ko eh. Nagkaroon po ako ng back pay, 2020 po, nung nagsimula po ako sa Naik Cavite. Nagsimula po na ako sa 50 kgs, 100, hanggang sa dumami po. Kaya ito na po ngayon, si Rachel po. Ngayon po, sa pag-aalimango ko kasi is may dalawang way po para kumita po. Ito po yung tinatawag nating growing at fattening. Sa fattening, sa growing muna po tayo. Sa growing po, is bumibili tayo dito ng mga baby langaw. Napapag-isip ata, ba't langaw sinasabi niya, sir, alimango yung alagaan natin ha. Dito po sa growing, dito nag-aalaga tayo ng baby langaw o tinatawag na lang baby alimango. Halimbawa po, meron po tayong isang pirasong baby alimango or langaw. At ito po ay nabibili po natin ng 1 peso hanggang 7 pesos po ang kada isa. O sabihin na lang po natin, nabili na lang po natin siya ng 3 pesos. Gitna na lang natin. Then itong isang baby alimango to, ilalaglag to sa crab pan or fish pan na tinatawag po. At tumatagal po yan ng 3 to 4 months. Halimbawa po, 4 months. At ito, kapag after 4 months po, pag in-harvest na po natin, meron na po yung alimango ganyan ng kalalaki. May higit pa. May 200 grams, 300 hanggang 2 kilo po ang alimango. Halimbawa po, nag-harvest tayo. Ang na-harvest po natin is 200 grams. Ito pong sample ko, pinakamababang grams na po ito ha. Halimbawa po itong 200 grams. Ang 200 grams po is nabibenta po ito ng 120 to 180 ang kada isa. O sabihin na lang po natin para mas mabilis po makompute, 100 pesos na lang po. 3 pesos po yung puhunan after 4 months. May napagbentahan po tayong 100 pesos. Kumita po ba sa isang piraso? Yes po, kumita po. 97. Siyempre po, parang may nasa isip nyo eh. Tanong nyo na po. Kung ano yung tatanungin nyo. Yan, expenses. Alam ko na, sabi ko sa inyo, nasa isip nyo na yan. Paano sir kapag ka mayroong expenses at mortality? Kasama natin mortality at saka expenses po. Halimbawa po, meron po tayong 1,000 baby alimango. At ito po yung nabili po natin ng tres ang isa po, bali 3,000. Then yung isang baby, yung 1,000 pieces na yan, ilalagay po sa crab pan at tumatagal po siya ng
4 months. Kapag in-harvest po, example po, 200 grams. Ang 200 grams po, magkano po natin nabibenta ang kada isa? 100 pesos. Bali 100 pesos times 1,000, meron na po tayong napagbentahan na 100,000 po. So 100,000, ito na po ba yung kita? Hindi pa po. Kasi pasok pa po dito yung mortality. Yung mortality rin dun sa 9 hectares ko is 10% to 20% lang po. O compute natin sa 30%. Sa pinakamataas po. 30% minus 1,000, meron po tayong 700 pieces na lang na alimango. At ito po yung nabenta na lang natin ng 70,000. Sa 70,000, ito na po ba yung kita? Hindi pa rin po. Kasi pasok pa po dito yung pasahod po sa bantay natin at yung feeds. Yes po. Ang expenses pa nagiging 50-50 sa gross. Di ba hindi naman po? O ito po ay 50-50 natin. Halimbawa 35,000 na lang po. 3,000 po yung puhunan. After 4 months may napagbentahan pong 35,000. Kumita po ba? Yes po, kumita po tayo ng 32,000. Kahit i-minus po natin yung 3,000 times 10 po mahigit. Malinaw po? Ngayon po, may tanong po ba kahit growing? Kung wala naman po, tuloy tayo sa patining. Bago tayo magpatining po, shoutout po muna yung mga nasa live po natin. Shoutout po sa inyo, lalo po yung mga OFW po. Ito na po yung number 2 natin. Ito po yung tinatawag na crab patining. Sa crab patining, Sir Josh, ano ba ginagawa dyan? Dito po sa crab patining, ang ginagawa po natin is nagpapataba po tayo ng mga rejected na alimango. Halimbawa, sa love life din, ganyan din po eh. Di ba, pag iniwan po, may sasalo para paalagaan ulit siya. Ganon din po sa alimango. Sa alimango naman po, kapag payat, inire-reject. Kaya ako po, tumatanggap po ng reject para maging maganda po ulit yung alimango natin. Ginagawa ko po siya quality ulit. Yan, halimbawa po, ang binibili natin na payat na alimango is around 200 to 600 per kilo lang po. O, halimbawa po, meron po tayong 200 grams. Then, para po makabuo tayo ng 1 kilo, kailangan po natin ng 5 alimango. Equals po ng 1 kg. Tama po? At ito po, halimbawa, nabili po natin siya ng 200 pesos na lang. Ang 1 kilo. Yan. Tapos, itong 5 alimango na to, ilalagay po ito sa crab box. At tumatagal lang po yan ng... Naku, nakita niyo na naman po yung drawing ko. Hindi po garapata yan ha, alimango po yan. Ano po? Kaya nga rin po, rin eh. Kala ko nga rin araw. Pero alimango po yan. Pagpasensya niyo to. Yan po. At ito po yung tumatagal dito sa box na to ng 2 to 3 weeks lang po. 2 to 3 weeks. After 2 to 3 weeks, kapag in-harvest po natin, pinakamababa na po ito ha, 300 grams halimbawa po. 300 grams, meron po tayo 5 alimango. 300 grams times 5, meron po tayong 1.5 kilo. Tama po ba? At hindi lang po yung timbang at tumataas. Kapag export quality na po, nagmamahal din po yung price nito. Nagiging 1,000 per kilo po ito o mahigit pa. O, halimbawa ko na lang po, nabenta natin siya ng 1,000 per kilo. Bali, 1,000 times 1.5, meron po tayong 1,500 na pagbentahan. Kumita po ba? Yes po, kumita po. Kahit ilabas po natin expenses dyan na 500, tira sa ating 1K. Kumita po ba po tayo? Yes po, kumita po. Ngayon po, may tanong po ba kay crab patining? Wala po mas natanong? Ngayon po, daw na tayo sa atin. Ito na, topic na natin. Ito ulit.
Sino po ba dito gusto mag-alaga ng alimango? Parang wala. Simon, parang ayoko niyan, sir. Nakakasakit yan eh. Totally po, ganyan din ako nung una. Ayoko mag-alaga, pero nung natuto po ako at nalaman ko yung kitaan, gustong-gusto ko na. Parang ayoko na iwanan pagkita alimango po. Dito po kasi sa pag-alimango, ang unang-unang requirements nyo kung mag-start po kayo sa number 1 natin sa growing po natin is kailangan po kayo dito may hektarya kayong crab pan. Mamaya po, dadaan po tayo. Sa ano po, number 1 na tayo, sa growing, ngayon, hektarya. At hindi lang po basta hektarya crab pan. Ang kailangan nyo dito, ang water source nyo dito is brackish water. Ano po ba ang brackish? Ito po yung halong tubig, alak at tabang. Naghahalo po, kaya nagiging brackish water po siya. Hindi po siya masyadong alat, hindi rin po siya masyadong tabang. Sakto lang po. Ngayon po, at pangatlong requirements po daw, alam nyo, ano? Bantay. Kailangan po ang bantay ninyo is mapagkakatiwalaan ninyo. Baka yung mortality rate ninyo maging 50-50. Sir, namatay lahat eh. Namatay lahat ng alaga mo eh. Hindi po gano'n. Ngayon po, sa number 2 naman po, ito na po, sa crab fattening. Sa crab fattening, ang unang-unang requirements po is yung capital. At kailangan din po yung may mga space kayo sa bahay na, halimbawa, 300 square meters. Katulad po sa Nike po, 300 square meters po yun. Yung 150 square meters po, doon po nakalagay po yung ating system na 1,000 pieces po yung box. Opo. At pangalawang ano po natin is brackish water din po yun. Kailangan po malapit kayo sa dagat. Kasi kung halimbawa, nasa Maynila po kayo, Makati, halimbawa, wala naman pong dagat na malapit po dyan. Siyempre, magpapaigit po kayo. Magagastos po kayo, magbabayad po kayo ng tao para magigit po nun. Expenses naman po yun. Di tulad po doon sa crab fattening po natin, sa Naik, malapit po ako sa dagat. Kaya pagka nagkukulang po yung natin, parang water change tayo ng 20%, 30%, nakakapag-refill po agad tayo ng tubig dagat at tubig tabang po. At pangatlo po, ito pinaka-importante ito eh, oras po. Bakit ko po sinabing oras? Kasi po sa oras na to, kapag nagpapakain po tayo, halimbawa isang box, matrabaho po yan. Isang box lang po kasi isang alimango. Halimbawa po, isang box, isang peraso. Iaabot mo sa kanya yung pagkain po. Katulad yung pinakita ko sa inyong video kanina po, nakita niyo naman. Matagal po. Aabutin po talaga ng siyam-siyam kung nasa 500 plus po yung alimango ninyo. Abutin po kayo, halimbawa, alas 6. Tapos kayo mga alas 12. Kahanin. Opo, kasi po, pag nagpakain po kayo, pag inabutan nyo ng isa, pag naubos niya po yun, bibigyan nyo lang po ulit. Hanggat gusto po kumain ng alimango, bibigyan at bibigyan nyo. Kasi po para mabilis, maging pera. Tama po. Kapag tinipid nyo po ang isang alaga ninyo, mabilis po ba ang pera? Di ba maliit din po yung kita? Kaya huwag nyo po titipirin. Halimbawa po, nagpakain ulit, tapos hindi naman niya kinain. Parang ano po siya, parang na-stress. Kumaga, na-stress ang alimango, hindi niya kinain. Ang gagawin niyo naman doon, tatanggalin niyo po yun. Kasi pag hindi niyo po tinanggal yun, mabubulok po yung pagkain doon, magpupos po yun ng ammonia. Malalason po yung buong system po natin. Kaya magkakaroon tayo ng mataas na mortality rate sa fattening pag gano'n nangyari po. Ngayon po, sino pa rin po ba dito ang gusto mag-alaga ng alimango? Parang wala ah. Ngayon po, huwag kayong mag-alala. Opo, yun. Gusto sana ni Sir, kaso busy si Sir. Kasi may mga trabaho nga po. Huwag po kayong mag-alala kung busy po kayo sa mga trabaho ninyo, pupasok kayo sa school, nag-aalaga po ng mga anak ninyo. Dahil po sa ipapakilala ko sa inyong negosyo, siguradong kikita po kayo kahit busy po kayo sa ibang bagay. Bakit po? Kasi po ako po ang magtatrabaho para sa ating lahat. Ito po si Red Shell. Ang gagawin nyo lang po dito kay Red Shell is mamumuhunan po kayo. Ako po bahala mag-alaga, magbenta, then kapag kumita po, maghahati po tayo bilang financer at ni Red Shell na nag-alaga po ng
alimango. Ito po yun, no? Ito yung tawag kong langaw. Yan po. Kapag mas maliit pa sa langaw, ano po tawag? Di ba po, ganyan po yung langaw. Pag mas maliit pa dyan, ang tawag ng baby langaw po. Ay, anak ng langaw. Corny. Ganyan na po. Ayan. After 3 to 4 months, sa alagaan po, magiging ganito po na kalaki. Sample ko lang ganina, 200 grams. Eh, paano pa kaya pag 500 grams, 700 grams, 1 kilo, magkano pong bentahan nun? Ang isang alimango na 1 kilo, umaabot po yan ng 1.8 pataas. Ang laki po nun, ganyan. Kung nakikita niyo po yung profile ko sa Facebook, yun po 1.5 kilo po yun. Pag 2 kilo na kasi kaya kailangan 2 kamay na eh. Mahirap ng 1 kamay. Malakas na po masyado. Ito rin po yung mga legalities natin. Kinuha ko kasi Rachel ng legalities noong November 8, 2024. Ito po yung RAS or Circulating Aquaculture System. Halimbawa po, nandito po yung water pump po natin. Ang water pump po, inihigop niyo po yung tubig, then dadaan po yan sa PVC na yan. Hanggang umabot po sa taas. Sa PVC po na nasa taas, mayroon po mga butas po yan. Para po, papatak yung tubig natin sa mga boxes po na nakabang sa baba. Then, sa boxes naman po natin, meron pong, box po, meron po yan na 2 inch na taas po ng PVC. Mga ganyan po. Parang butas na po yun. Para po, pag umabot po yung tubig doon sa 2 inch na yun, doon po mag-overflow yung tubig. Then, babagsak na naman po sa pangalawang box, pangatlo, hanggang umabot po sa pinakadulo. Sa pinakadulo po, may nakabang po dyan na alulod. Kasi po, bakit? Para po, pumunta po yung tubig sa pinakaunang filtration. Sa unang filtration, nandiyan po yung foam net para sa solid waste po. Then, dilipat po yung sa kabila, nandiyan naman po yung mga iba-ibang pampalinis natin ng tubig. Uling, bato, nandiyan po lahat yan. Then, pagdating na naman po doon sa pinakaunang filtration po, hihigupin ay pinakahuli natin yung motor. Hihigupin na naman po yung motor. Idadaan po yun dyan yung tubig, then babagsak na naman po sa mga box. Then babagsak po sa pinakaunang filtration po ulit. Paulit-ulit lang po. Cycle lang po yung tubig natin. At hindi po yun nangangamoy kasi po may mga filtration po tayo. Maganda po gumawa ng ganyan. Pero busy nga po kayo eh. Ako na po bahala dyan. Ito po yung sinasabi ko mga legalities po natin na kinuha ko. Andiyan po yung SEC, DTI, BIR, MES permit, DPAR po, at barangay permit po nasa baba po. Sa Nike po. Ito, kanina pinanood ko naman po sa inyo kung paano mag-prepare po ng pagkain po ng alimango. Fish lang wala na kain, sir? Yes po. Pwede rin naman po kung masipag po, pwede kumakain din po yan ng mga seashell. Kaya nyo pong basagin yung mga shell po. Kaya nyo basagin yung daliri pa kaya. Mamaya papakita. Ito po. Ayan, nasipit na rin po ko yan. Muntik pa mga po itong daliri ko. Ayan, kay Mark Logan po, napalabas na rin tayo kay Mark Logan. Ito po yung pag-prepare po ng pagkain ng alimango. Ito po yung pinakamasaya at pinakadelikado. Bakit po? Kasi po pag nagtatali ng alimango, yung mga bantay natin, minsan sa bisigaw po yan. Kala mo na paano na, yung pala nasipit na. Then, pinakamasaya po, bakit? Magkakaroon na po tayo ng benta. Tama po? Ayun na po yung paghahatian natin. Then sa Pilipinas po, may 4 na klase ng alimango po. King crab, red crab, native crab, green mud crab po. Ang pinapatinig lang po natin itong 3. Native crab, ay king crab, native crab, tsaka native crab po. Red crab pa lang, sorry. Bali, ang pinakamahal po sa kanila yung king crab. Ang king crab po, umaabot po ng pinaka-maximum na kilo nito. 2 kilos hanggang 3. Hira naman po yung 3. Maramihan po niya, 1 kilo, sa kalating kilo. And then, hindi po matabang yung hindi po, napakasarap lalo nun.
Mas mahal pati yung presyo doon. Then, red crab, kung tawagin ay layas. Pag nandun to sa box, isang parang sa naip, marinig mo na lang may kumakalabot na bumabagsak na alimango sa box. Kasi umaakat sila sa box, hindi sila mapakalit. Tapos pag nasa crab pa naman to, ito pa yung pinakamalakas makasira ng pilapil. Bubutas po talaga itong muhungay ito. Hindi ka gaya ni king crab, kaya siya bumabot ng malaki kasi hindi po siya masyadong magalaw. At mas maamo ito kaysa dito. Mas masakit makasipit po ito. Talagang pwersado pag nakasipit. Then sa gender naman po, may tatlong gender po tayo. Ito po yung tinatawag na lalaki. Ganyan po yung abdomen niya. Then babae po, half circle po. Then bakla. Yes po, may bakla po. Ayan, bakla po yan. Totally po, napagsanayan na rin po namin nag-aalimango tawagin bakla yan. Pero ang tunay na tawag po dyan is dalagang alimango. Pero wag po kayo. Ito po yung pinakamabenta po sa lahat. Lahat naman po ng dalaga ay masarap. Kainin po isa makatawad, isa po. Dalagang alimango po. Yan. Then pag naipag-meet po siya doon sa male, magbabago po yung abdomen niya. Magmamold po yan. Magpapalit ng bahay. Magiging babae po yan. Kapag nagmamold po yung alimango, pag nakikita nyo, parang matatakot kayo. Kasi parang alien po siya na naghuhubad. Then magkakaroon ulit ng shell na panibago na mas malaki po doon sa inalisan niya. May tanong po ba? Gusto nyo malaman yung mga code niyan para pag bumili kayo sa palengke, alam niyo po. Pag lalaki po, M. Pag 1 kilo po ang timbang ng alimango, ang tawag nila M1. 1 kilo. Kapag ang alimango po na lalaki is 200 grams, 300 grams, M2, M3. Kapag 500 grams, M5. Kasi 500 grams po siya may hit. Kapag babae naman po, OS. OS1, 1 kilo. OS2, 200 grams. 300 grams, 400 grams, OS5. Then, sa lalaki po, ay sa bakla po ang tawag dyan, BK. Becky. BK1, BK2, BK3, BK4, BK5. Po mga code yan. Parang baka may marinig kayo sa akin. Diba, nang bumibili na naman ako. Sir, pabili nga po ako ng BK1. Sumagot yung isa, wala po kang BK1, OS1 lang. Siyempre, dadaan ko nun, ano kaya yung pinag-uusapan OS1 at BK1? Ngayon po, may alam na po kayo. Nadagdagan yung kaalaman nyo sa akin. Yan po yung cycle ng ating alimango po. Ito po yung langaw. Then, nagiging crablets po. Ako po kasi, para po mababa po yung mortality rate, bumibili na lang po ako ng mga crablets na tawagin. Ganyan po kalaki yun, kasi laki po ng posporo po. Then yun po yung mababa yung mortality rate. Nabibili ko po yun ng 12 pesos po. Kita pa rin po kahit 12 pesos. Kasi nabibenta natin 120 to 180 ang kada isa. Di ba po? Ngayon po, dako na tayo sa ating kitaan. Dito po kasi kay Red Shell, may 4 na kitaan po tayo kung gaano nyo kadalas gusto kumuha ng inyong kita. Meron po tayo ditong weekly, monthly, 4 months at 8 months po. Dito muna tayo kay weekly. Kay weekly po is meron po tayong 2% at minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang kapital nyo dito is 40,000. Bali, ang 2% po ng 40,000 is 800 pesos kada isang linggo. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po ay magiging profit ng 19,200. Then after 24 weeks, ibabalik ko sa inyo si 40, kaya total po siya ng 59,200. Sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ito po, lumalaki yung percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 2.5. May bonus na tayong 0.5. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 2.5% po ng 100,000 is 2,500 po. Kada isang linggo. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 24 weeks, meron po yung magiging profit na 60,000. Then, after 24 weeks,
ibabalik ko sa inyo si 100, kaya total of 160,000 sa loob lang po ng 24 weeks or kulang-kulang 6 months. Ngayon po, may question po ba kay weekly? Sige po, free po kayo magtanong po. Huwag po kayo maya. Bali yung profit mo is weekly mo makukuha. Yes po, weekly. And then at the end of the term in 6 months, saka mo na makukuha yung Principal. Tama po. Ang tanong ni Sir, every week po ba ang kita? Yes po, every week po ang kita nito. deposit yung Tama po. Then yung principal po, yung capital ninyo, makukuha ninyo after 24 weeks. Pinakahuling kita ninyo po. Ito po ay renewable. Pwede nyo po ulit i-renew. At option na lang din po ang pag-iipon. Pwede nyo na agad withdraw po yung wila ninyo. Ngayon po ba, may tanong pa po kayo? Kung wala na po kayong tanong, Paano po ang seguridad lang ng pamilya? mamaya po, dadaanan po natin yan. Dito muna po tayo sa kitaan po. May tanong po ba kay weekly? Kung wala na po, ako po magtatanong sa inyo. Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Ulitin ko po ulit, parang tahimik po natin. Maganda po ba ang kitaan kay weekly? Una pa lang po, parang nalulula na kayo. Maganda kita kasi basta may wifi eh. Apo. Ngayon po, kapag 1 million po, ayan, 3.5, pag 5 million 4%, habang lumalaki po yung capital ninyo, lumalaki rin po yung profit. Ngayon po, dako naman po tayo kay monthly income naman po. Kay monthly naman po is meron po 12%. At minimum na 1,000 hanggang 90,000. Halimbawa po, ang capital ninyo is 50,000. Bali, ang 12% po ng 50,000 is 6,000 po kada isang buwan. Kung iipunin niyo po ito sa loob po ng 5 buwan, meron po magiging profit na 30,000. Then after 5 months po, i-return ko sa inyo si 60,000 kaya 50,000 kaya total of 80,000 sa loob lang po ng 5 buwan. Ang kontrata po natin is 5 months duration po. Kanina po is kulang-kulang 6 months. Ito 5 months naman po. Ito po yung lumalaking percentage, depende sa inyong kapital. Kapag 100,000 na po tayo, meron na tayong 14%. May bonus na tayo 2%. Halimbawa po, ang kapital ninyo is 100,000. Bali, ang 14% po ng 100,000 is 14,000 po. Kada isang buwan. Kung iipunin nyo po yan sa loob po ng 5 buwan, meron po yung magiging profit na 70,000. Then, after 5 months, ibabalik ko sa inyo sa capital, kaya total of 170,000 sa loob lang po ng 5 months. Ngayon po, may question po ba kay monthly? Ngayon po, tatanungin ko ulit kayo. Maganda po ba ang kitaan kay monthly? Maganda. Meron pa ako isang tanong eh. Ano po ba ang mas maganda ang kitaan? Yung kay weekly or kay monthly? Mali po sa opinion. Parehas po. Ulitin ko po ulit. Maganda po ba ang kitaan kay weekly at monthly? Parehas po ba? Yes. Ngayon po, lago naman tayo sa mga lock-in natin. Ito po yung 4 months at 8 months po. Dito mo tayo kay 4 months. Kay 4 months po, ano po ba pagkakaiba nito sa una at dalawa na paliwanag ko sa inyo? Dito po, hindi po kayo dito kikita ng weekly at monthly. Kundi sa isang kitaan lang po sa loob lang po ng 4 months. After 4 months, ibabalik po yung profit at capital ninyo. At ang percentage po nito is 120%. Bakit po? Kasi mas napapalitit po yung profit at capital ninyo. Kung baga niro-roll ko pa. Kaya mas malaki po yung perbalik. Halimbawa po, ang capital nyo dito is 50,000. Bali, 120% po ng 50,000 is 60,000 po. Plus, ibabalik ko po sa inyo si capital na 50, kaya total of 110,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. 4 months duration naman po. Ngayon po, lumalaki percentage nito kapag nasa 100,000 na po tayo. Meron na po itong 150%. May bonus na tayong 30%. Halimbawa po, ang capital nyo dito is 100,000.
Bali, ang 150% po na 100,000 is 150,000. Plus, ibabalik ko po sa inyo si 100, kaya total of 250,000 sa loob lang po ng 4 na buwan. Ngayon po, bago tayo dumako kay 8 months, tingnan nyo po ito, ang 1 million nyo po dito, after 4 months, meron po siyang 190%. Bali, tumutotal po siya ng 2.9. Parang times 3 po. Tama po? Mag-example po ako sa inyo. Bago tayo pumunta kay 8 months po Yan. Halimbawa po, ang kapital natin dito is 100,000. Times 3. Times 3 equals po siya ng 300,000. Siyempre po, magtatanong kayo, Sir Diyos, saan galing yung times 3? Tulad po na sinabi ko sa inyo, ang 1 million po, meron pong 190%. Bali, sa loob po ng 4 na buwan, nagiging 2.9 po. Parang nagiging times 3 po siya. Ito po yung example ko lang po. Parang ganun lang po siya, times 3. Hindi ko na ginawang 1 million, maraming zero po kasi. Meron po kayong kita na 300,000 sa loob lang po ng 4 na buwan, 4 months. Ngayon po, yung 300,000, kapag 4 months po yung pinili ninyo, pwede nyo itong makuha, pwede nyo itong withdrawin. Ngayon po, napag-isip-isip po kayo, binalik nyo po sa akin 300,000. Sir Josh, may budget pa naman ako dito eh. Yung 300,000 ko nga, times 3 mo ulit sa loob po ng 4 na buwan ulit. Bali 300,000, naging puhunan po. 300,000 times 3, meron na po tayong 900,000 sa loob po ng 8 months na po. Dalawang cycle na po siya. 8 months. Bali, meron na po siyang 900%. Po, calculate nyo po, times nyo. 100,000 times 900 to total po yan, 900,000. Ngayon po, kay 8 months po kasi is meron po tayong 1,000% po. At minimum na 10,000. Halimbawa po, ang kapital nyo dito is 50,000. Bali, ang 1,000% po na 50,000 is 500,000 po. Plus, ibabalik ko sa inyo 50, kaya total of 550,000. Dun sa dalawang 4 months po yung pinili ninyo is 900,000 lang po. Kapag isang diretsuhan lang po tayo ng 8 months, meron po kayong bonus na 100%. Bakit po? Mas napapaikot ko po yung profit at capital ninyo. Sa madaling salita po, kumita po talaga ako. Bilang thank you ko po sa inyo, dinagdagan ko po siya ng bonus na 100%. Ngayon po, may tanong po ba kay 8 months? Malinaw po ba? Sige po, baka may tanong po kayo kay 8 months. May hindi maliwanag sa sinabi ko. Ngayon po, ako po magtatanong sa inyo, maganda po ba kitaan kay 8 months? Parang napanganga. Ulit po, maganda po ba ang kitaan kay 8 months? Yun. Gising na sila. Ayan po yung kitaan niya. Dalawang cycle po kasi. Kinumpit ko na lang po sa pinakamababa po. Ngayon po, sino po ba dito ang nakakilala kay Warren Buffett? Magaling po yun si Warren Buffett. Kasi si Warren Buffett po, isa sa pinaka magaling na investor sa buong mundo. Yumaman po siya sa pag-invest na. Bakit po? Kasi si Warren Buffett hindi na po nagtatrabaho para kumita ng pera. Ang ginagawa niya po, ang pera ang nagtatrabaho para kumita po siya ng pera. Ang pera ang nagtatrabaho para kumita po siya. Sa madaling salita, halimbawa ako, nag-invest ako, si company ang magtatrabaho para kumita po ako. Pera ko lang ang gagamitin niya. Yes po, ganun lang po. Meron pa yan, lahat ng itlog ninyo huwag nyo ilalagay sa isang basket lang. Kumbaga, lahat, yung mga kapital ninyo po, huwag nyo ilalagay sa isang company lang.
Ngayon, nakilala niyo po si Red, syempre, ititesting niyo po na 1,000 muna, sa small amount muna, dahil kapag nakita niyo maganda po, pwede niyo pong dagdagan ngayon. Yan, ito po, may bonus pa tayo 6% po dito. Kapag nakapag-invite po kayo. Kapag nakapag-invite kayo, halimbawa, si ma'am, in-invite ako, tapos sa link niya ako nag-register. Kapag nag-capital po ako, halimbawa ng 10,000, automatic po may papasok po sa kanya 600 pesos na bonus fee. Halimbawa po ulit, nagpasok po ulit ako ng 1 million. Automatic po, kahit tulog po si ma'am, papasok po sa kanya yung 60,000 na 6%. Ngayon po, sino po ba dito gusto na magtrabaho sino po ba dito gusto na kumita ang inyong kapital habang si ma'am, habang natutulog po, umikita po. Si sir, habang nasa trabaho po, umikita po. Si sir, habang nag-aalaga ng anak po, umikita po. Sa madaling salita, kumikita po kayo dahil ako po ang bahala magtrabaho para sa ating lahat. Ngayon po, uulitin ko po, ako po si Joshua Cabrera. Huwag po kayong mayang lumapit sa akin para ang kapital ninyo is kumita na. Then, pwede po kayong magtanong sa akin, hindi po ako nangangagat, hindi po ako nanginipit. Yun po, God bless po at sana may natutunan po kayo sa aking presentation and thank you po. Ilan po ang may bintang sa lupin natin? Yan.